Hindi ko nga akalain na dito rin pala ako babagsak sa ganitong gawain. Hindi ko rin kayang takasan. Talagang ito yung binuhay sa amin. Itong balisong, ito sa pole. Nung una ako'y mahirap na trabaho yan, ganyan. Ayaw ko muna, tatry muna kung mag-iba ng linya. Magtrabaho, mag-abroad. Matyaga sir, kung ano mang design na gusto pagawa ng mga buyer namin, pinag-aaralan namin. Pero hanggat maaari, amin magawa sir eh. Kung ginugusto nila. Kailangan yung quality laging nandyan. Hindi pwede yung pwede na yan. Kailangan laging pulido. Ako si Maning, handcrafted balisong. Kung tawagin po dito ay Eman, magagawa ng balisong dito sa Batangas. May time mo kasi dito ho ako nagagawa din, katulong ko ang tatay. Lalo't kami mayroong mga project na pa-customize. Pinag-aaralan ho namin dalawa ng tatay kung paano namin bubuuin. Yung ibang balisong naman, yung mga paggawa ho sa akin, dito ho binabasyada sa tatay yung iba. Bisita rin naman ako dito sa isa kong bahay sa aking anak, kaya ako'y malimit na nauwi rin dito kay tatay. At gusto ko rin siya nakikita ko na nasusubaybay ang baga kung ayos pa. Yung bahay ko naman sa Talyo, di pagka nagbubuo rin ako doon ng balisong. Pag minsan, napasyal naman tayo doon sa bahay ko doon sa Taal. First year high school, sir, nung ako nag-start ako niyan. So, nag-umpisa muna ako sa kitchen, tapos yung ballpen knife, yun ang itinuro niya sa akin. Pero itong balisong nung hindi muna niya pinagagawa sa akin dahil medyo mahirap din to sa katawan eh. Na ayaw niya makita na ako medyo nahihirapan. Tinuruan ako ni tatay para hindi naman ako yung tipong ako'y hingi na lang ng hingi dyan kasi bata, ganyan. May naibigang bilhing damit, sapatos, o kaya may kinakapos ako sa baon. Kaya para magkaroon ng ekstrang pera, ay tuturuan na kita maggawa ng balisong. Pero malalaki na ginagawa din yan. Malaki, maliit. Yan, dahil may display na dito sa Batangas din, may tindahan din kami. Hindi siya namin ititinda. Pagka naman kinukulang, nakuha naman sa tiyuhin ko, yung ama ni Louie. Kasi siya may malaking paggawaan noon. Siya namin i-display doon sa tindahan yung mga kulang namin balisong. 2017, dire-diretso na hanggang ngayon ng paggagawa ko ng balisong. Awa naman ng Diyos ikatawid din yung mga pangailangan ng aking mga anak, lalo sa kanyang pagpasok, lalo to may college na ngayon. Awa naman ng Diyos naitataguyod ko rin sila. Ang pag-abroad, hindi rin man masasabi natin pamatagalan eh. Mahirap din ang una-una ang loob, mahirap na malayo ka sa pamilya. Sa paggagawa rin ng balisong ako hahantong. Kasi nitong nag-asawa ako, nung una naman nagtrabaho ako sa factory. Tapos nung ako'y mag-resign doon, nakaisip naman ako mag-abroad 2007 hanggang 2010 Qatar. Tapos Africa, tumigil lang hanggang 2016 na ganyan. Yun, nung pag-uwi ko, naisip ko ako, parang si tatay parang gusto kong ituloy yung ginagawa ng tatay, yung pagbabalisong na yan. Yun, doon na uli nag-start na yung paggagawa ng balisong. Hindi mangyayari, hanap na rin ako ng ng materyales na pwede pa natin gamitin sa isa pang Yan na itong balisong ko. Ingatan mo. Sige tayo, ako na magtutuloy ng kung ano mang inimpresahan nyo. Kaya ako mas magaling yung para makakapiling ko rin aking ituloy ko na lang itong yung legacy nitong balisong na to. Total naman isa pa nung nuno namin, lolo ko gayaan, ito rin yung bumuhay sa amin. Ang Maning po sir, yan po ay pangalan ng aking lolo. Na yan po ay ang tunay niyang pangalan Manuel Almasanden. Namatay po siya, ako naman po isinilang, kaya yun ako pinangalan po sa akin ni Tatay Manuel din. Ang kanya naman pala yung Maning. Kaya nitong binuhay ko naman yung pangalang Maning. Ako, pasalamat naman ako at
simula nitong ako'y gumawa muli ng balisong, hanggang ngayon ay maayos naman. Awa ng Diyos kahit papano ay nakakakain naman 3 beses isang araw. Mga bro, mga brad, tuloy-tuloy lang tayo. Hanggat may na-order, gawa lang tayo ng gawa. Kailangan yung quality laging nandyan. Hindi pwede yung pwede na yan. Kailangan laging pulido para tayo ay patuloy na pagtiwalaan ng ating mga susunod pang magiging buyer. Sa mga kolektor po ng balisong, patuloy lang po sana kayong magpagawa, sir. At saka patuloy na rin, sir, kayong magtiwala sa amin mag-ama. Lubos mo nagpapasalamat sa inyo at kayo po ay walang sawang nagtitiwala, sumusuporta sa akin pong gawa. Nung umpisa hanggang ngayon sila nandyan pa rin, nagtitiwala. Lalo sa mga bossing ko dyan, kina Sir Dong, Sir Red, Sir Jose, yung mga nauna nitong mga boss ko nitong sa Balisong Pilipinas, yan sina Ma'am Pincel, Sir Janse, sina Sir Ramon, yan. Kayo sir, Sir Michael, tsaka yan sina Sir Tek. Ang bubuo po ng Balisong Pilipinas, Balisong Batangas, tsaka ngayon yung mga Republika ng Balisong. Ako po nagpapasalamat sa inyong lahat, sa inyong pagtitiwala sa aming mga gawa, sa obra naming mag-ama, tatay. Gustong umorder, ako po ay message nyo lang sa aking page. At sa akin po sa Messenger po, Maning Handcrafted Balisong. Kung gusto po ninyong subukan ang akin pong ang aking produkto. Ang aking pong obra. Sana po ay dire-diretso ang inyong ang paggawa niyo sa amin. Tanong ako sa'yo bro, kung yung anak mo magpapaturo sa'yo. Sir, pero yung ko, sinusubukan kong turuan. Ayaw naman, wala siyang interest mga bata ngayon Yan ang malaking problema ngayon, sir, ng industriya ng balisong. Kalimitan, sir, yung mga anak-anak ayaw na rin gumawa dahil nakakakita sila mas maluwa na trabaho. Baka naman banda-banda riyan, ay sila ay magkakaroon din ng interest. Kaya itong mga gamit na namin, mga naipupundar na gamit, hindi rin namin naalisin yan. Dahil yung mga dadating pang baka naman sakali maisip nila na sila magtuloy nitong aming hanap buhay.